Pangalawa, respond to Jesus without delay. Kaibigan, matapos kang tawagin ng Panginoong Hesus ay paano ka naman marapat na magre-respond? Ikaw ay tumugon agad sa Panginoong Hesus ng walang delay. Tingnan natin kung paano tumugon ang mga tinawag ng Panginoong Hesus para maging alagad niya. Sabi sa Marcos 1:18-20, pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang mga kapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Mapapansin natin ang salitang ginamit kila Simon at Andres, Santiago at Juan kung paano sila tumugon sa panawagan ng Panginoong Hesus. Ito ay ang mga salitang agad iniwan at tinawag din sila agad. Ang salitang agad sa Griego na ginamit sa Bagong Tipan ay ang salitang eutios. Ang paggamit ni Marcos ng salitang eutios ay sinasadya niya para ipakita ang absolute authority ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kapag ang hari ng mga hari ang nagsalita at tumawag sa iyo, ay hindi ka pwedeng mag-pause. Hindi ka pwedeng humingi ng time out muna, Lord. Hindi ka pwedeng magsabi na busy ako. No. Kapag tumawag ang hari at pinili nating huwag tumugon na may pagsunod, ay may ibig sabihin ito. Ito ay nagiging revelation kung ano talaga ang laman ng puso natin. Revelation ito sa kondisyon ng puso natin kung tayo ay natatakot, hindi nagtitiwala o meron tayong mas mahal kaysa sa Diyos na tumatawag sa atin. Tandaan mo ito, kaibigan. Delayed obedience often uncovers competing loves. Ipinapakita ng pagdadalawang isip natin kung sino o ano talaga ang mas mahalaga sa puso natin kaysa sa Diyos. Pinapakita sa puso natin kung sino ang ating priority at nalalaman natin ang kondisyon ng puso depende sa kung paano tayo tumugon sa pagtawag ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya nga, sabi ni Charles Spurgeon, delayed obedience is outright disobedience. Ang ibig sabihin, kapag sinabi ng Diyos na magpatawad ka ngayon o mag-share ka ng gospel ngayon at sinabi mo bukas na, Lord, kapag okay na yung emotion ko o pag feel ko na, ang ibig sabihin, ang totoong sagot mo sa Diyos ay hindi. Tama ba? Walang middle ground sa pagsunod. Parang ganito lang yan. Isipin mo, ang isang doktor at pasyente, kapag sinabi ng doktor sa'yo, kailangan mong uminom ng vitamins para lumakas ang resistensya mo. Pwede kang mag-decide kung bibilin mo ba mamaya, bibilin mo ba bukas o next week, o kung ayaw mo, pwede rin. Bakit? Kasi suggestion lang ito ng doktor. Kahit pa nga alam mo na makakabuti din ito sa'yo. Pero kapag sinugod ka sa emergency room at sinabi ng surgeon, kailangan nating operahan ng puso mo ngayon din. Dahil kung hindi, ay mamamatay ka sa loob ng 5 minuto. Sasabihin mo ba sa doktor, Doc, wait lang ha. Tapusin ko lang itong meeting ko sa Zoom. Tapos pag-isipan ko muna kung magpapa-opera ako. Of course not. The same thing, kaibigan. Ang panawagan ng Diyos ay hindi suggestion ng isang life coach. Kaibigan, ito ay utos ng isang surgeon na nakikita ang sakit ng kaluluwa mo. Alam niya kung ano makakabuti sa iyo. And at the same time, kung magre-respond ka ng may pagsunod agad, ay gagamitin din ng Diyos ang iyong buhay upang magligtas din ng iba na naliligaw dahil sa kasalanan. Now, maaaring tinatanong mo, Kuya Mike, sabi sa verse 20 na iniwan ni Santiago at Juan ang kanilang ama. Ibig ba sabihin ng instant obedience ay kailangan kong maging irresponsible at pabayaan na lang yung aking magulang o mahal sa buhay? Aabandonahin ko ba ang family ko para lang makasunod agad? Kaibigan, ang sagot ay hindi tayo inuutusan ng Diyos na maging irresponsible. Tingnan mo, sabi sa talata ay iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Meron silang hired servants. Hindi nila iniwan ang tatay nila na mamamatay na sa gutom o walang tutulong sa pangingisda. Naiwan ang negosyo nila sa mabuting kamay. Ang ibig sabihin lang nito, mas pinili nila ang kanilang allegiance o katapatan sa Panginoong Hesus kaysa sa comfort at security ng negosyo ng pamilya. It is not about abandoning your loved ones. It is about recognizing that Jesus holds the highest authority over your time and your life. Sabi nga ng theologian na si Tim Keller, if you say, I will follow you, Jesus, but only if
that is an idol. Kapag nilagyan natin ng kondisyon ang pagsunod natin, ginagawa nating Diyos-Diyosan yung ating mga kondisyon. May isang kwento sa Acts 8:26-30. Ito yung kwento ni Felipe at ng opisyal ng taga-Ethiopia. Inutusan ng anghel ng Panginoon si Felipe na pumunta sa isang disyerto na daanan pababa ng Gaza. Grabe, wala namang tao dito, mainit at napaka-inconvenient. Pero sumunod siya. At nang makita niya ang karwahe ng opisyal ng Ethiopia, sinabi ng banal na espiritu sa kanya, Acts 8:29, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Grabe, anong ginawa ni Felipe? Matapos siyang utusan ng banal na espiritu, tumakbo siya. Hindi siya naglakad ng mabagal, hindi siya nagtanong kay Lord, bakit ako Lord? Nakakapagod tumakbo. No, tumakbo siya agad-agad. Then, binahagi ni Felipe ang Panginoong Hesus at ito ang naging tugon ng opisyal ng Ethiopia. Acts 8:35-37, simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Hesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At binautismuhan nga ni Felipe ang opisyal. Grabe, dahil sa instant obedience ni Felipe, ay naibahagi niya ang kaligtasan na galing sa Panginoong Hesus. At ito ang nagbukas ng pagkakataon para ma-disciple ang opisyal na taga-Ethiopia. At yung opisyal na yon, alam mo, siya namang nagdala ng ebanghelyo sa buong bansa ng Ethiopia. Kaibigan, respond to Jesus without delay. Alam mo, ako din, madalas tinuturuan ng Panginoong Hesus pagdating sa mabilis na pagsunod. May pagkakataon na kapag nag-prompt siya sa akin na mag-share ng gospel, ay madalas kong idahilan sa Panginoon ay, Lord, busy po ako. At saka, tinatapos ko pa itong message mo. Di ba gusto mo ako mag-message? Parang nagiging dahilan ko pa tuloy yung ministry na pinapagawa sa akin ng Diyos. Pero pinaunawa sa akin ng Diyos na kung gusto ko maging follower niya, ay kailangan kong sumunod ng walang delay. Praise God! Kasi binigyan niyo ulit ako ng pagkakataon na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Last Tuesday ay nakita ko sa aming store ang isa sa mga kapatid na may-ari ng building kung saan kami umuupa. Binati ko siya, nakipagkumustahan at sa kalagitnaan nung simpleng usapan namin ay naramdaman ko na gusto ng Diyos na mag-share ako sa kanya ng gospel. Nagbukas siya ng napakalinaw na opportunity para i-share ko ang ebanghelyo sa taong ito. Pero alam mo ba, kung ano ang unang pumasok sa isip ko, naka-schedule akong ayusin yung computer sa opisina namin ng oras na iyon. Kailangan ko nang bumalik dahil marami pa akong gagawin sa trabaho. Pero alam mo, pinaunawa sa akin ng Diyos na baka hindi ko na siya makita kasi aalis na din kami doon sa inuupahan namin. At nung araw na iyon ay pinili ko sumunod. Itinabi ko muna yung schedule ko mag-ayos ng computer. Nagstay ako at by God's grace ay tumanggap siya sa Panginoong Hesus. Na-realize ko na kung sinabi ko bukas na lang, baka hindi ko na siya nakita ulit. Sabi nga ng missionary na si Elizabeth Elliot, does it make sense to pray for guidance and then hesitate when it is given? Ang ibig sabihin, kapag nag-pray tayo na gamitin tayo ng Diyos, huwag tayong magreklamo kapag inabala niya yung schedule natin. Bakit? Kasi hiniling natin yun sa Kanya. Noong taong 2019, may isang Christian businessman na nagmamadali sa airport. Final call na para sa flight niya. Habang tumatakbo siya papunta sa gate, bit-bit niya yung mga gamit niya. Bigla siya nakaramdam ng napakalinaw na udyok mula sa banal na espiritu. Sabi sa kanya ng espiritu, huminto ka. Kausapin mo yung lalaking nakaupo sa gilid at sabihin mo na mahal ko siya. Now, kung hihinto siya, maiiwan siya ng eroplano. Masisira yung schedule niya at masasayang yung ticket niya. Pero nanalig siya at sumunod agad. Binitawan niya ang bagahe niya. Nilapitan yung lalaki at sinabi ang pinapasabi ng Diyos. Alam mo ba nangyari? Humagulgol ang lalaki. Yun pala, dumadaan siya sa matinding depression at papunta sana siya sa isang lugar para mag-suicide.
Alam mo, ang instant obedience ng negosyanteng ito, ang mismong ginamit ng Diyos para iligtas ang isang buhay at isang kaluluwa. Sabi ni A.W. Tozer, as long as you are holding onto your own will, you cannot fully surrender to God. Kaibigan, paano natin ito isasabuhay ngayon? Ang sabi sa awit 1:1960, ako'y nagmamadali at hindi na nag-aalinlangan na sundin ang iyong mga utos. Ito yung application natin, kaibigan. Practice immediate obedience sa lahat ng prompting sa'yo ng banal na spirito, kahit nasaan ka. Huwag mong hintayin maging perpekto ang sitwasyon. Kung pinaparamdam sa'yo ng Diyos na i-message mo ang kaibigan mo may pinagdadaanan para ipag-pray mo siya, gawin mo na yun ngayon. Kung inuudyakan ka niyang humingi ng tawad, huwag mo nang palipasin ng araw, gawin mo agad. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang agarang pagkilos. Totoo yung sinabi ni Dietrich Bonhoeffer, only he who believes is obedient, and only he who is obedient believes. Kaibigan, gusto kong mag-reflect tayo sandali. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa karakter ng Diyos? Bakit ba siya humihingi ng instant obedience mula sa atin? God demands our immediate obedience kasi mahal niya tayo. Mahal niya tayo at ayaw niya tayong manatili doon sa puso na disobedient. Nakikita niya ang patibong ng kaaway. Nakikita niya ang bitterness. Kung hindi mo ito agad bibitawan, nakikita niya kung paano nito sisirain ng pamilya mo. Nakikita niya ang pride mo. Kung hindi mo agad ito isusuko, ay pababagsakin ka nito. Nakikita niya ang isang kaluluwang uhaw na kailangan ng makarinig ng ebanghelyo bago pa maging huli ang lahat. Kaibigan, hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod dahil isa siyang diktador na walang pakialam sa atin. No. He calls us to repent of our delays because delayed obedience is a dangerous place to live. Nais ng Diyos na magsisi tayo sa mga panahong inuna natin yung ating mga sariling schedule kaysa sa kanyang utos upang maranasan natin ang napakagandang kalayaan na sumusunod sa mismong sentro ng kanyang kalooban. Kaya pag tinawag ka, kaibigan, ng Panginoong Hesus ay respond to Jesus without delay. Naalala ko yung kwento sa Mateo 14 kung saan pinakain ng Panginoong Hesus ang libu-libong tao. Pinaalalahanan ako ngayon na kung gusto kong lumago ang intimacy ko sa aking tagapagligtas, may napakalaking pagkakaiba pala ang isang admiring fan at isang devoted follower. Nakakalungkot kasi maraming tao sa loob ng simbahan ang hanggang admiring fans lang. Marami ang pumapalakpak sa Panginoong Hesus. Marami ang humahanga sa pagiging karpintero niya sa Nazareth. Napakarami ang nag-e-enjoy na makinig sa mga himala o ma-inspire sila sa mga kwento sa Biblia at tuwang-tuwa na marinig ang mga jokes ng pastor tuwing weekend service. Naaaliw sila pero walang nagbabago sa pang-araw-araw na buhay nila. They speak well of Jesus and the church pero ang Panginoong Hesus, pero hindi ito nagkakaroon ng epekto sa kung anong ginagawa nila paglabas ng pinto ng church. May suot silang kwintas ng krus, may bumper sticker ng verse sa sasakyan nila, pero they are simply admiring fans. Kaibigan, the Lord Jesus wants followers. He wants disciples whose hearts are thrown across the line. Na ginagawang passion araw-araw, na i-please siya kahit sa gitna ng ordinaryong trabaho. May nagsabi, if our faith is not relevant to our daily life in the world and in the parish, then it is no use. And if we cannot be Christians in our work, in the neighborhood, in our political decisions, then we had better stop being Christians. A piety reserved for Sundays is no message for this age. Kung banal ka lang kapag linggo, pero hindi makita si Kristo sa opisina mo, sa negosyo mo, o sa komunidad mo, o sa pamilya mo, o sa magulang mo, o sa mga anak mo, o sa asawa mo, then we are missing the point. Kasi kailangan maging devoted tayo na sumunod sa Panginoong Hesus regardless of the cost. Kaibigan, respond to Jesus without delay.